kabaliktaran, no? Yung mga kapitbahay natin, tignan nyo po yung 30 bansa na yan, patuloy po yan na mayroon po silang positibong kalakalan with China. Ito pong mga bansang Thailand, Cambodia, at saka Malaysia ay partner po yan ng China. Sila na nga yung kapartner ng China. Tayo nga umaayaw na sa China. Halos makipagtagisan tayo sa China araw-araw. Tayo pa yung walang nahita dito sa US. Buong Asia po, buong ASEAN members, tuwan-tuwa kasi napirmahan po yung bagong trade deal with China. No? Tayo po, hindi tayo masaya sa bagong trade deal ng ASEAN sa China. Bakit po? Matagal na tayong wala na po tayo sa China. No? Hindi na po tayo, kumbaga, yung special preference sa atin noon ng China, nung panahon ni Tatay Digong, nawala na po. Kawawa naman. Zero nga po. Ikaw naman kind and gentle. Okay. Alam nyo, panay kayo tokis eh. Etong binabalita ko, totoo to eh. Saan mo nakita yung Malaysia? 24%. Nakipag-negotiate nga sila eh. Magbasa ka ng dyaryo, boy. Kind and gentle, magbasa ka naman ng dyaryo. Okay. Punta po tayo. No? Tapos sila, 0% po ang tariff ng US pag pinasok po rito sa atin. Hindi lang po dyan. Hindi lang po sa usapin ng taripa yung pag-export. Ang isa pa po na ine-expect ng ating mga businessman, eto po, baka bigla na lang tayo magulat. 2 na lang po ang bumubuhay na industriya sa atin, di ba? Sa kaalaman po ng nakakarami. Una, yung mga OFW, palakpakan natin yan. Talagang ang OFW po natin ang nagsasalba sa ating ekonomiya. Totoo yan. At ikalawa po, yung mga BPO. No? Yung BPO po, yung Bureau of Fire. Huwag mo nang ulitin yan ba doon? Bureau of Fire Organization. Ano ba kaya ibig sabihin ng BPO talaga? Ang alam ko pag sinabing BPO, yan yung mga call center, di ba? Yung mga call center po. No? Alam nyo po, ito lang po yung meron tayong ugnayan sa US eh. Ito lang po yung industriyang may pakinabang tayo sa US, yung semiconductor na export natin at saka po itong BPO. Pareho po nadidismaya kasi yun lang po, 2 sektor lang. Hindi naman po malawak. No? Wala na po tayong ine-export sa kanila ng mga agricultural products at kung ano-ano pa. Yun lang po 2 na yun. Business process outsourcing. Yan, business process outsourcing. Ibig sabihin po niyan, yan po, kasama po niyan, pinakamalaki po siguro malamang yung mga call centers. Ngayon, ano po ang balita dyan? Ang latest po sa US, gusto po ni Donald Trump na yung mga BPO manatili na po sa Amerika. Ang dami po nating BPO centers dito. Wala po tayong negosasyon na ginagawa. Alam nyo po, nakakatawa po yung sa tariff. Yung napakarami na binanatan pa ni Donald Trump, inasar pa, no? Sabi ni Donald Trump, napakaraming dinala nito ni President Marcos. No? 19% pa rin tayo. 1% lang yung binaba. Originally, 20%. Pero yung iba, tawag-tawag lang. Ang laki po ng binaba ng kanilang tariff. Tayo, pumunta tayo doon lahat. Kasi magsusumbong tayo eh. Nang kung ano pa man, akala nila si Donald Trump anti-China pa eh. Hindi nila alam si Donald Trump negosyante. Okay, ano po yung gusto po ni Donald Trump sa BPO? Na doon na po ang mga BPO ay doon na lang sa Amerika. Alam niyo po, hindi po natin pinag-uusapan gano yan. Sino lang po yung kinakabahan dyan. Ito pong Philippine
Chambers of Commerce and Industry. No? Sabi nila, bakit parang hindi nakikipag-negotiate? Bakit hindi nakikipag-usap itong ating pamahalaan para itong BPO? Alam nyo po, yan dapat yung sinasamantala eh. Dapat pag umatin tayo ng mga ganitong ASEAN Summit, katulad ng mga ginagawa ng ibang bansa, naghahanap po tayo ng makakausap. Mag-negotiate po tayo. Dalawa lang po yung sa US, oh. Yung kailangan nating i-negotiate, yung BPO. Eh kung hindi po tayo, hintayin lang natin ng US. Pag diniklara na po ng US na wala ng BPO, dito na lang lahat sa Amerika. Ang kinakailangan po, yan po yung pagkaabalahan natin. Hindi po yung Duterte pa rin kayo ng Duterte. Nakakulong na si Duterte. Yung BPO po, marami po mawawalan ng trabaho, Mr. President. Sinasabi ko po sa inyo. Pag yan po hindi nyo na-negotiate na yung mga BPO ay manatili sa Pilipinas, kawawa naman talaga ang Pilipinas. Alam nyo po, kawawa talaga tayo. Bukod po sa nababalitaan natin na yan nga yung corruption, ha? Grabe na yung corruption dito sa Pilipinas. Pati po yung mga ninegotiate, pati po yung mga business na nadala dito ng mga naunang presidente ay mawawala pa yata. Wala talaga. Wala po talaga tayong aasahan dito. Pinatatagal na nila yan. Alam nyo po, napakasimple lang. Siguro kung hindi po politiko, kung wala pong kinukonsider yung mga namamahala, hindi ko po maintindihan kung bakit hanggang ngayon wala pa rin pong nakakasuhan dyan sa mga flood control project. Pero totoo po yun, kawawa po tayo. Dito na lang, sino dito yung mga, alam ko to si Jat. Si Jat ano to eh, parang Karen mga Amerikano, hindi lahat pero karamihan. Yan, alam ko to si Jat, nagtatrabaho to sa BPO eh. Ang dami po, mataas ang sweldo nila, no? Mas mataas na, alam ko yung BPO call center, mas mataas kaysa sa mga minimum wage. Mataas talaga kasi anak ko galing dyan bago mag-flight attendant eh. Oh, nakita nyo po yung pogo. Nakita nyo po yung epekto niyan. Yung mga tinirhan po na nagpopogo dito, wala na po nakatira. Bagsak po yung negosyo. Ang ibig ko sabihin, dapat po may mga alternative tayo. Halimbawa po ngayon, ayaw nyo makipag-negotiate dyan. Mataas ang sahod. Yan. Halimbawa po ngayon, ayaw nyo po makipag-negotiate para sa manatili dito yung BPO. Ano po yung gagawin natin kung aalis na po sila? Paano po yung mawawala ng mga trabaho? Kanya-kanya pa rin. Bahala na kayo sa buhay nyo. O, yan po yun eh. Kayo ba, Jat, nababalitaan nyo yan na gusto ni Donald Trump na doon na sa bansa nila yung mga BPO? Ayan po ang pinakamasakit na mangyayari po sa Pilipinas. Inimbitahan ng mga naunang pangulo, niligay nila yan, nakipag-ugnayan sila sa Amerika, no? Para sa ganun, alam niyo po kahit po yung pong mga pagpapaalis ni Donald Trump ng mga immigrants, dapat may mga negosyasyon po tayong nagaganap dyan eh. Hindi ko po talaga maintindihan kung ano po yung ang gustong unahin yung magbalikatan tayo na magbalikatan. Para ipakita natin sa China na may missile tayo rito na aabot sa mainland. Wala na po tayo dyan. Huwag na po kayong makialam dyan sa mga missile na yan. Kawawa tayo. Meron daw ibubulgar. Siya pa magbubulgar? Presidente siya ng Pilipinas. Ano? Hindi mo talaga